Sa isang makulay na pagtitipon sa Japan, ipinunto sa mga OFW ang bagong online voting system ng Pilipinas bilang paghanda para sa nalalapit na midterm elections na may layuning mapadali ang pagboto ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Si Diana Flores magbabalita. Kasabay sa naganap na prayer rally para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Bring Him Home at PDP Laban campaign sa Kanagawa, Japan, ay tinalakay din sa naturang aktibidad ang nagpapatuloy na online voting system para sa mga overseas Filipino workers. Nabalot ng kasiyahan, kantahan at sayawan ang lugar ng panayam matapos muling ipamalas ng mga kababayan nating Pilipino sa Japan ang kanilang walang sawang suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at PDP Laban senatorial slate. Ang aktibidad na ginanap noong 20 ng Abril sa Sagamihara, Kanagawa, Japan ay pinangunahan ng Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement at ng Republic for Peace and Unity at Maisog, Japan. Naroon din ang mga vlogger at mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ Japan Chapter. Matapos ilahad ang mga plataporma ng mga PDP Laban senatoriables para sa bansa, tinalakay naman ang bagong online voting system para sa mga OFW, lalo't malapit na ang halalan. Ang online voting and counting system ay isang makabagong hakbang mula sa Commission on Elections na naglalayong gawing mas magaan at mabilis ang proseso ng pagboto para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Nauna nang nagpahayag ng mga pagdududa at alinlangan ang ilan nating kababayan abroad sa pagiging epektibo at seguridad ng bagong sistema ng pagboto. Pero ang COMELEC nanindigang ligtas ito. Ang online voting, actually, wala kasi tayong choice. Hindi tayo pabor at meron tayong hindi magandang experience. Dahil tayo po ay isang organizer dito sa Japan, ang ginawa ko, ako muna ay talagang bumoto. At inobserbahan ko kung ano ang flows sa online voting system na to. Kaya hindi ako pabor. Kaya lang, sa ngayon, wala tayong magagawa. Isa-isa ko, nung bumoto ako, in-screenshot ko bawat part ng pagboto. So ang nakita ko doon, pipili mong maiboto yung 12 na senators. Siyempre 10 PDP Laban straight plus 1 si Colonel Allen Capuyan and then 1 with my personal choice. So isang party list which is Ipanaw Sambayanan. So ang nakita ko, pagkatapos mong iboto, pagka finish mo na yon, lalabas yung lalabas yung ID, voters ballot ID mo. Then may nakalagay doon na barcode, QR code. Na sinasabi, pagka binasa mo yung QR code, makikita mo rin kung sino yung binoto mo. So ito yung na-encounter ko ngayon. At ito ay hindi naman masasabi nating dayaan, pero masasabi natin itong flows o may mali na kailangang itama ang COMELEC. At kami ay nananawagan, kaming OFW dito sa Japan. Dahil ang napansin ko, sa halip ng mga pangalan ang lalabas na resulta, ang lumalabas ay yung JSON code. Anong ibig sabihin ng JSON code? Ang JSON code, ito ay yung tinatawag na JavaScript notification. Okay? So, ibig sabihin kasi pagka ang program encrypted siya o hindi, yung QR code na sinasabi na dapat maglalabas ng mga pangalan ng binoto mo, ang nilalabas doon sa loob ng JSON code na yon or file ay lahat pa rin ng pangalan. Pati pangalan at saka mga party list, lahat ng party list. So ibig sabihin, hindi namin makita, wala akong nakita na resibo nung binoto ko. Dahil lumalabas pa rin doon yung lahat na dapat mong iboto. Parang bumoto ka na nga, pero pagka binasa mo yung QR code, lahat pa rin ng mga kandidato yung nandun. Resibo ba yon? Yon po yung flows na sinasabi ko. Nagsimula noong Abril 13 ang opisyal na voting period para sa ating mga kababayang Pilipino sa ibayong dagat, kabilang na ang Japan, at magtatagal ito hanggang Mayo 12. Marami sa mga kababayan nating Pilipino ang may mga panawagan sa COMELEC hinggil sa ilang aspeto ng online voting system.
Kung makakauwi ka talaga sa Pilipinas, maganda kung doon mo ibibigay yung ano mo dahil hand to hand, 'di ba? Doon ka bubuto. Pero pagka online talaga, ito yung ano natin. Kaya sana dinggin yung TRO na pinal ni na Attorney Torion, Attorney Bundok at saka Attorney Lambino. Na sana pag-aralan o di kaya ibalik. Last minute ibalik yung papel na buto-buto. Huwag nang gawin yung online voting na yan. Wala po kaming kinabukasan at wala po kaming kasiguraduhan. Actually, I'm still in hesitation kung mabuto ba sa online voting. Kasi 'di ba? Alam naman natin lahat, pwede ang sobrang bilis ng digital dayaan. Lahat digital karma, digital dadaan, kasama na dyan ang dayaan syempre. Kaya ako, I am still in hesitation but I'm hoping that eventually sa lahat ng mga gumagawa ng paraan na mabalik uli ang lahat ng physical voting ng lahat ng mga overseas workers. Sana po. But I am aware na on May 7 is the deadline for registration and May 12 po ang deadline ng voting. So before those dates, I will surely cast my votes and hopefully kung ano man ang mangyari, sana maibalik lang po ang physical voting. Hoping and pray, sana po maibalik ang physical voting. Si Dr. Lauren Badoy naman may panawagan sa ating mga kababayan abroad. Aniya, dapat na suportahan ang nalalapit na midterm elections. Para sa akin, hindi lang para sa akin, ang election kasi, hindi lang yan on the day na nag-cast ka ng vote, hindi lang voting. Kung hindi, mabubuo yung proseso, pag ikaw ay bumoto at ibinilang, at kapag may protesta or hanggang na-declare siya ng winner. So meron siyang mahabang proseso. Kapag ikaw ay hindi bumoto, wala kang pruweba kung ano yung irereklamo mo, di ba? Pero para sa akin, bumoto tayo kahit na alam natin dadayain tayo. Lisa Marcos, ito ni Marcos, si Bongbong Marcos, si Itang Balustos. Unang-una ka dyan ng COMELEC, di ba? Ang COMELEC kasi, paniniwala ko si tatay ko, Commissioner, bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Bigyan natin, di ba? Na sila ay uphold nila ang clean and fair elections. Pero, ipanalo natin ito. Tambakan natin sila. Yes! Tambakan natin sila. At isa pa, bawat boto ninyo, i-document ninyo. Dapat meron kayong pruweba, meron tayong resibo. Sa kabila nito ay matagumpay namang natapos ang prayer rally para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at PDP Laban Campaign kung saan makikita ang mas lalong tuminding pagkakaisa ng ating mga kababayang Pilipino dito sa Japan. Mula rito sa Kanagawa, Japan, ito si Diana Flores, ang inyong Global Citizen Correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.